Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa 14 na kabanata ng aklat ng mga Hukom. Kung saan dito po makikita natin na sa pasimula, nakita natin yung kung paano tinawag ng Panginoon o pinlano ng Diyos ang buhay ni Samson. Subalit, dito nakikita din natin ang kanyang kapintasan, ano yung karakter dito sa kapitulo na to, sa kabanatang ito. Kaya naman, bago po tayo magpatuloy, tayo muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Dalangin namin, Lord, nasamahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Turuan niyo po kami at buksan ang aming mga kaisipan upang higit naming maunawaan ang mensahe mo. Salamat, Lord. Ikaw po sa'yo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1, sabi dito, minsan, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Nang siya ay umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Bakit naman gusto mo pang pasaangkan ng mga hindi tuling iyon kapipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan? Sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Dito makikita natin, nakakita si Samson ng babaeng Filistea sa Timna. At sinabi niya sa kanyang magulang na gusto niya yun, kunin niyo siya para sa akin. Siya ay nakalulugod sa aking paningin. Dito makikita natin yung desisyon ni Samson ay base sa kanyang paningin, yung lust of the eyes. At makikita din, hindi rin siya nagtanong sa Panginoon, Lord, tama ba to? Tama ba itong desisyon ko? Siya ba talaga binigay mo sa akin? At pangatlo, makikita din natin na hindi niya pinakinggan ang payo ng kanyang magulang. Supposed to be ang Nazareo, si kagaya ni Samson ay tinatawag din na set apart or nahihiwalay sila para sa Panginoon. Pero pumili siya ng asawa mula sa kaaway niya. Ito yung paglabag na ginawa dito ni Samson. Kaya alam niyo minsan, alam natin yung calling natin pero pumipili tayo base sa ating pakiramdam, hindi base sa kalooban ng Panginoon. Sabi dito sa verse 5, pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing, ngunit hindi niya ito pinaalam sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya sa kanyang mga kamay ang pulot at kinain, saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na iyon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. So dito makikita po natin yung habang papunta siya sa Timna, inatake siya ng leon, tapos dumating ang espiritu ng Panginoon na puspos siya. Kaya naman pinatay niya ang leon gamit ang kanyang kamay lamang, Pagbalik niya, may pulot-pukyutan sa bangkay ng leon. Kinain niya ito at binigyan pa ng ang kanyang mga magulang ng hindi sinasabing galing sa patay na hayop, Hindi niya sinasabi. Alam niyo po, ang mga Nazareo, sila ay bawal humawak sa patay, or mga bangkay. Balit dito, lihim niyang nilabag ang kanyang, yung mga utos ng Panginoon. Ang mga tema na makikita natin sa kabanatang ito ay una, yung
eyes before obedience, kumbaga nalulugod sa aking paningin or nalulugod sa aking paningin. Ito rin ang linya ng Judges 17 verse 6 kung saan bawat isa ay gumawa ng ayon sa kanyang paningin. Ano po? May mga public victory tayo pero meron naman tayong mga private compromises tulad ni Samson na publicly napatay niya yung leon, samantala sa kaloob-looban ng kanyang puso, alam niya na meron siyang kasalanan, no? Nilapag niya yung panata at kinapitan niya yung patay. Ano po? Sa ating buhay mga mananampalataya, marami yan, no? Malakas yung ating ministry, pero may lihim tayong mga kasalanan or kompromisong ginagawa. Verse 10, sabi dito, pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa tulad ng kaugalian ng mga binata noon. Naghanda si Samson doon ng salo-salo. Nang makita siya ng mga Pilisteyong kabataang lalaki, naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong. Kapag nahulaan ninyo, bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Ngunit bibigyan niya ng 30 pinong lino at sumasagot sila, payag kami. So mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain at mula sa malakas matamis ay lumabas. 3 araw na ang nakaraan na hindi pa rin nila ito mahulaan. Yan, so nagbigay si Samson ng palaisipan sa 30 Pilisteo. Mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain, mula sa malakas ay lumabas ang matamis, no? Ito yung kanyang bugtong. Ito ay tungkol sa leon na napulot na at sa pulot, no, na nadaanan niya. Sometimes, no, ginagawa nating laro ang spiritual experience natin. Ginamit niya ang lihim para sa competition. So, talagang hindi maganda yung nagdudulot ng inggit. Ano po? Minsan, ginagamit natin ang spiritual experiences para sa ego, no? So, hindi po yung nakakalugod sa Panginoon. Dapat sa lahat ng ating gagawin, ang sentro ay ang ating Panginoon. So, sabi sa 15 ng ika-4 na araw, sinabi niya sa asawa ni Samson, suyuin mo ang iyong asawa para malaman natin ang sagot ng bugtong niya. Kung hindi, susunugin ka namin at ng iyong pamilya. Inanyayahan ba ninyo kami para mamulubi? Kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ba ako mahal? Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan at hindi mo sinabi sa akin. Sumagot si Samson, kung ang aking magulang ay hindi ko ito pinaalam sa iyo pa. Ang babae patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kaya na ika-7 araw, sinabi rin niya ang sagot sa bugtong dahil sa kakulitan nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan. Bago dumilim ng ika-7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, may tatamis ba ba sa pulot-pukyutan at may lalakas ba ba sa leon? Sinabi sa kanila ni Samson, kung ang aking asawa ay di ninyo tinakot, hindi sana nalaman ang tamang sagot. Yan. Dito makikita natin pinilit ng mga Filisteo ang kanyang asawa na alamin ang sagot. Then dito makikita din natin na umiiyak yung babae hanggang sabihin ito ni Samson. Sometimes, alam nyo, natatalo tayo. Kumbaga dito makikita natin yung resulta natalo siya sa pustahan. Ano po? Ang kahinaan ni Samson ay hindi babae lang, kundi emotional na manipulation. Ano po? Kapag ang puso ay hindi matatag, madaling makontrol ng emosyon. Ayan. So, verse 19, sabi dito, at si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh, nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos umuwi siya, galit na galit dahil sa nangyari at ang asawa naman niya ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. Ayan, dito dumating muli ang espiritu ng Panginoon. Pumatay siya ng 30 lalaki para mabayaran ang pustahan. Pagkatapos umalis siya ng galit, no? At ang kanyang asawa ay ibinigay sa iba. Dito makikita natin yung spirit empowerment. Hindi po siya equal sa emotional maturity. Hindi ibig sabihin na ngayon ay sobrang galing mo sa ginagawa mo, is ibig sabihin matured ka na. Ano po?
Ginamit siya ng Diyos laban sa Pilisteo pero siya mismo ay hindi pa mature. Ang mga tema na makikita natin sa kabanatang ito ay una, yung eyes before obedience, kumbaga nalulugod sa aking paningin or nalulugod sa aking paningin. Ito rin ang linya ng Judges 17 verse 6 kung saan bawat isa ay gumawa ng ayon sa kanyang paningin. Ano po? Ang number 2 ay makikita nating tema dito is yung private compromise lead to public consequence, no? Yung leon, pulot, palaisipan, away, dugo. Yan yung cycle. Ano po? Ang maliit na compromise ay nagdudulot ng chain reaction. And number 3, makikita din natin dito yung gifted but undisciplined. Ano po? May espiritu ng Diyos, may supernatural strength, pero kulang sa self-discipline, kulang sa disiplina. Ano? May mga Kristiyan na malakas sa gifting pero mahina sa boundaries. Ano po? May mga taong pinapairal ang feelings kaysa ang obedience. At minsan, leaders na may public anointing pero private struggle sila. Ano po? Kaya, makikita natin dito na mahalaga po yung maturity, mahalaga yung pagbababad sa salita ng Panginoon. Mas mahalaga sa kung ano man yung kaya natin gawin. Ano po? Kaya sana po may natutunan tayo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.